At makakausap Eto na. kasi tinanong mo kanina, may pahabol ka kanina tungkol din sa mga nagpositibo sa drug test. Of course, sasalalin po yun sa confirmatory test. Yes. Bago sila maaring patawan ng mga kaparusahan dyan, para magpaliwanag ko dyan ng spokesperson po ng LTFRB, Attorney Ariel Hinton. Attorney Hinton, sir, good morning po sa inyo. Weng and Orly po sa radyo na TV pa. Good morning, sir. Good morning po, Ma'am Weng. Good morning po, Sir Orly. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Sir, ilan po ang kompletong bilang? Lahat po ng lumabas na nagpositibo, hindi lang pala ito driver, pati mga konduktor ng bus ay nagpositive. Mukhang talagang magkatandem itong dalawang to. Apo, ang numero po na inilabas po ng PDEA ay ganito na 84 PUV drivers and 2 conductors tested positive. Bale, 84 drivers and 2 Apo, conductors. yung pong 84, ang pinakamarami po doon ay tricycle drivers, 47. So, ang mga respective LGU po ang may supervision dito sa 47 tricycle, tricycle drivers. And then, 13 bus drivers, 2 conductors, 1 minibus driver, 1 taxi driver, 2 motorcycle taxi driver, at 11 UV Express drivers. Yun po ang batay sa dato po ng PDEA. Attorney Hinton, marami pa rin yung nasa ilalim po ng LTFRB kung tutuusin. Yung sa tricycle drivers, 47 LGU yan. But the rest, nasa purview and supervision po and control ng regulatory body like LTFRB. Ano pong hakbang dito? Kasi hindi biro yun, Orly, di ba? Totoo po yan. Totoo po yan. Hindi depensa yun. Wala namang aksidente nangyari. Hindi po depensa yun. Hindi rin po depensa yun. Kailangan namin yan para gising kami sa biyahe. Pag gano'n ang katwiran ng driver, lalo dapat bawian ng lisensya. Lalo galan ng lisensya, Apo, hindi rin po katwiran para sa operator na tinanggal na namin yan Sa LTFRB po kasi, ang amin pong jurisdiction ay yung pong prangkisa ng operator. Yes. Kaya po ang show cause order na issue po at ito'y in-announce po ni Chairman Teofilo Guadis, Attorney Teofilo Guadis, na i-issuean po ng show cause order yung mga operator that employs these drivers who tested positive. So, yung pong rason, kasi baka yung driver naman yung tested positive, hindi yung operator. Dahil yung operator po ay meron pong control and supervision sa kanilang mga driver, yan po ang mga they have the duty to see to it that their drivers are mentally and physically fit to drive. Well, sila po kasi nasa prangkisa nila yun, di ba? Natiyakin at all cost and all the time, kailangan protektado and safety ng inyong pasahero. Totoo po yan. Hindi pwedeng isugal yung buhay ng mga pasahero. Ngayon, sa show cause order, hindi magpapaliwanag sila kung anong mga ginawa nilang mga hakbang para hindi magkaroon ng ganitong mga driver. So, the board will issue the corresponding decision there pagkatapos po na yan. Bakit ba ini-hearing pa po yan? Kasi po, quasi-judicial body po, LTFRB, talaga po may gano'n. Kasi to be fair. Opo, process po yun. Ngayon, yung lisensya naman ng mga driver, LTO po ang bahasa. Yung binabanggit niyo, Attorney, malinaw na may mga hindi sinusunod na linsunod sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 tong ilang mga bus company. So nangangulugan na hindi lang ito dapat driver, pati sila ma-question at posibleng bawiin ng prangkisa dahil sila mismo pwede mo sila magsagawa ng random drug test. Yes. Opo, kanila pong duty po yun. Kaya yung mga operators po nito, talagang mananagot. Pagka talagang after the confirmatory test, positive po yan. At ito po dapat hindi lang pang
itong Oplan Harabas. Ito pong, yun ang tawag po ng PDEA dito. Ito po ay all year round dapat. Attorney, dahil silent ba yung prangkisa doon sa drug test? Halimbawa, obligasyon ko nga, pero kung hindi, kung general lang, nasasabihin natin na obligasyon ng may-ari ng nabigyan ng franchise na tiyaking ligtas ang pasahero, pero hindi nakadetalye doon on how to do it. Hindi ba pwedeng idetalye doon na kailangan is-subject sa drug tests on a regular basis ang mga driver ng binigyan ng prangkisa? Pagka kunyari mayroon inisyong, halimbawa, may suspension order, isa po yan sa dapat nila i-comply. So, ibig sabihin, talagang kailangan po yun, even without a suspension order, na they have to see to it, na nagda-drug test po sila. So, periodically, sa kanilang mga drivers. Kasi yung drug test sa mga drivers before renewing at saka issuance lang ng license, tinanggal na yan, di ba? Kasi unconstitutional daw. So dapat siguro meron tayong pamalit na sistema doon, Attorney Inton. Dapat ginagawa. Oo. Opo, pero ang po dyan is yung duty po ng operator. Yes. Oo, yung sa duty po ng operator po yun. Alright. Oo. So, yung operator po, kinakailangan gawin yun because sila po talaga yung makaka-determine lang ng physical at mental capacity o condition of the drivers. Okay. Attorney, makikipaalap uli kami rito, lalo na sa kahihinatnan po ng prangkisa nitong mga kumpanya ng transportation na ito, bus man yan o jeep o kung ano man po yan. Okay. Attorney Ariel, salamat po sa inyo. Good morning, sir. Opo. Thank you. Salamat po. Spokesperson ng LTFRB, mga kapuso, Attorney Ariel Linton, ang inyo pong napakinggan.